Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ba'y napagpala ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon this morning. Amen. Di ba, ang sarap po sa pakiramdam kapag ka nagte-thank you? Kahit sa maliit na bagay. Biro mo, minasahe ka ng katabi mo. Mahirap po pag halimbawa, yung katabi niyo po hindi ka minasahe. Hindi ka na-relax. Kaya dapat mag-thank you po tayo. Pastor, ang litit na bagay lang naman po dun Alam niyo po, kahit sa malaki o maliit, basta nag-serve sa'yo, pasalamatan ninyo. Amen? At dahil po buwan po ng Nobyembre ngayon, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa pagpapasalamat. Nato pong nakaraang Sunday, sino po dito yung mga mata ng Thanksgiving? Ayan. Ang sarap po sa pakiramdam na magpasalamat sa Panginoon. Ano po? Na buong tayo magkakapatid, nagpasalamat tayo sa Kanya. At hindi pa po din natatapos. Dapat po araw-araw nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Ano niyo po, ang ating pong tatalakayin po ngayon talks about gratitude to a love that endures forever. And meron po akong gusto pong basahin po sa inyo. Sabi po sa Psalms 136 verse 1, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Let us pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you for this day. Unang-una, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na iyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa. We thank you, Lord God, for your faithfulness, for your goodness, Panginoon, sa lakas, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, upang sambahin ka at papurihan ka, Panginoon. Nawa, Lord God, sa amin pong pag-aaralan ngayon, kayo po ang siyang mamuna po sa amin. We thank you, Lord God, for this day. In the name of Jesus, Amen. So, ang text po natin is about Psalms 136. At kilala po itong Psalms na to as the Great Hallelujah Psalm. At kung mapapansin po ninyo, kung babasahin niyo po itong Psalms 136, ito po ay laging nagtatapos sa sentence or phrase na His love endures forever. Try niyo pong basahin pag-uwi niyo po mamaya. Kapag tinignan niyo po yung Psalms 136, ang makikita po ninyo, bawat salita, bawat phrase nagtatapos po sa word na His love endures forever. Now, bakit po kaya? Alam niyo po, yung mga psalmist po, 26 times po nila itong inulit. Hindi po dahil nakakalimot ang Diyos, kundi tayo po kasi yung madalas makalimot. Yun po ang realidad. Tayo po mga tao, madalas po tayo makalimot sa pag-ibig ng Diyos. Lalong-lalo na kapag merong pinagdaraanan. Pakiramdam po natin, hindi natin kasama ang Diyos. Kaya po, 26 times po yan inulit as a reminder, na ang pag-ibig ng Panginoon ay kailanman hindi kukupas. Lumipas man ang panahon, hindi yan magsasawa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang buhay. Amen? At ito pong verse na ito ay nagpapaalala po sa atin na kung bakit po ba natin kailangan magpasalamat. Kasi po minsan nag-wonder tayo, bakit ba kailangan po mag-thank you? Pwede namang hindi. Pwede namang ganun na lang. Di ba? O kaya, para kanino ba tayo magpapasalamat? At yan po yung tatalakayin po natin ngayon. Tatalakayin po natin ngayon kung gaano ka-consistent. And yung reason kung bakit po ba natin kailangan magpasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po, tinuturo po dito sa atin, give thanks for He is good. Give thanks for He is good. Bakit po? Ang Diyos po ba ay naging mabuti po sa inyo? Amen? Sino po dito naniniwala na ang Diyos ay mabuti po sa Kanya? Amen? Kasi po, kung hindi po mabuti ang Panginoon, di sana wala po tayo dito ngayon. Amen? Ang pasasalamat po kasi, ay hindi lamang po nakabatay sa ginagawa, na hindi lamang po ito nakabatay sa situation, na kung mabuti ba, yung sitwasyon mo. Ang tao po kasi, tayo po mga tao, lagi tayong nakabase sa situation, na kapag ka
parang positive lahat na nangyari ngayon? Thank you, Lord. Pero paano kapag halimbawa, pagkising mo pa lang sa umaga, ang bigat na ng pakiramdam, magpapasalamat ka pa kaya sa Panginoon? Ganun po kasi ang tao. Ang tao po nakabase sa ganda ng araw. Sa ganda ng mga nangyayari sa buhay niya. Nagpapasalamat lang siya kapag halimbawa, yung buong maghapon niya ay maganda. Paano po kapag hindi maganda? Hindi na po ba tayo magpapasalamat? Nakakalungkot po kasi tayong mga tao ganun po madalas. Hindi po tayo nagpapasalamat kapag hindi po maganda yung mga nangyayari. Tandaan po natin mga kapatid, God's goodness is dependent on our circumstances. Even when life is unpredictable mga kapatid, God remains faithful, righteous, merciful, trustworthy, and loving. A thankful heart starts with the right view of God. And alam niyo po ba mga kapatid, ayon po sa mga pag-aaral sa psychology, ang mga tao pong laging nagpapasalamat, lalo na po sa Panginoon, ay nagkakaroon po ng mas kalmadong nervous system. Opo. Psychology na po ang nagsasabi na kapag ikaw ay laging nagpapasalamat sa Panginoon, nagkakaroon ka ng calm nervous system. Because gratitude activates the part of the brain that releases dopamine and serotonin or yung tinatawag po nating feel-good hormones. Kaya kapag gusto nyo pong laging masaya, magpasalamat po kayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, thank you. Yan, samahan nyo lang. Ito ba kayo naman po mamaya, thank you. Kasi makakot po tayo. Wala rin po yun. Sige po, isa po. Thank you. Yan. Di ba? Ang ganda? Ang sarap po, di po ba? Ang sarap po sa feeling. Kasi po bakit? Ang pagpapasalamat po ay nagre-release po ng feel-good hormone. So kahit anong pangit o magandang sitwasyon, sabihin natin, thank you. Kahit nai-disturb ka ng katabi mo, thank you. Opo, kahit na may nakasalubong ka, tapos di ka pinansin, thank you pa din. Kasi po, bakit? Para sa iyo naman po yan ikaw din, kung ayaw niyo pong maging masaya, huwag kayo mag-thank you. Pero kung gusto niyo po laging masaya, mag-thank you po kayo. Kaya pansin po ninyo, yung mga taong laging nagpapasalamat, sila po yung laging masaya. Alam niyo po, hindi lang naman po psychology ang nagsasabi po niyan. Hindi lang naman po yan nababatay, hindi lang naman po yan bumibase sa studies ng psychology. Even the Bible ay bumabase rin po dyan. Narito po ang ilang Bible characters na maganda pong halimbawa para po sa atin. And ito pong mga ilang Bible characters po na to, ay sila po yung merong habit na nagpapasalamat. And makikita po natin sa kanila kung ano po yung result. At tingnan po natin mga kapatid ito po yung isang biblical example. Si David. Kilala niyo po ba si David? Sino po si David? Ang naghati po ng dagat. Tama po ba? Mali. Sino po si David? Pumatay kay Goliath. Opo. Sino po si Goliath? Siya po yung matangkad, yung 9-footer. Opo, yung giant. Alam niyo po, si David po, he gave thanks despite of persecution and fear. Bakit po? Kasi po ganito po yung nangyari. Nung napatay po niya si Goliath at marami po siya naging tagahanga sa Israel, at sumakan niya po yung Holy Spirit, gusto po siyang ipapatayin ni King Saul. Pero despite of that, nagpasalamat po siya. Isipin po ninyo, kayo si David, kalaban niya yung hari, tapos papatayin niya kayo. Makakapagpasalamat pa ba kayo? Ang hirap po nun, Biro mo, nag-iisa ka, tapos ang dami mo, ang kalaban mo, buong kaharian. Isipin mo na lang, Malacanang yung kalaban mo. Ganun ang situation. Magpapasalamat ka pa ba nun? Ang hirap po nun. Ano po ba naging problem? He was hunted by King Saul. And ito po yung nakasulat po sa 1 Samuel 19-24. Isipin po ninyo, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yung 6 chapters na yun, nakatuon lang yun sa paghahunting kay David.
Ganun ho kahirap yung habulan po nila. And ganun po kahirap yung naging situation ni David. Pero ano po naging response niya? Sinulat niya po itong Book of Psalms. Yung Book of Psalms na kung saan puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Kahit hunted siya, thankful pa rin. Tayo po ba? Kahit po ba hinahunting na tayo, kaya pa rin po ba natin magpasalamat? Tanungin po natin yung sarili natin. Baka naman po simpleng problema lang Hindi ka naman hinahunting ng Malacanang. Hindi mo kaya magpasalamat. Samantalang ito si David, buong Israel, hinahunting siya. Pero kaya niya magpasalamat. Ano po naging result sa kanya? Naging mas malalim po yung relationship at naging mas malapit po siya sa Panginoon. Kaya nga rin po siya tinawag o binansagan na a man after God's own heart. Dahil meron po siyang grateful heart. Yung pusong kayang magpasalamat sa kahit anong sitwasyon. Pangalawang biblical example po. Si Daniel. Kilala niyo po ba si Daniel? Sino po si Daniel? Ang dami pong sumasagot. Sino po si Daniel? Kilala po siya bilang prayerful. And ano po yung pinakasikat pong situation niya? Kinain po ba siya ng leon? Hindi. Tama. Si Daniel po gave thanks even when praying was forbidden. Si Daniel po, nung panahon, bibigyan ko po ulit kayo ng background, po. Nung panahon po ni Daniel, nung sinakop po sila ng Babylon, nagkaroon po ng decree na kung saan bawal po ang manalangin. Pero despite of that, si Daniel po, nagpasalamat pa rin po siya sa Panginoon at nanalangin. Tayo po ba, alam ba, pinagbawalan po tayong manalangin. Ano pong gagawin natin? Susunod po ba tayo? Diba, dumating sa point na pinagbawalan na tayong manalangin. Makakapagpasalamat pa po ba tayo sa Panginoon? Kahit bawal ka na magpasalamat? Biro mo bawal ka na magpasalamat, pero si Daniel nagpapasalamat pa din. Ano po ba naging problema? Hinatulan po siyang itapon sa lion's den dahil siya ay nahuling nananalangin sa Diyos. Nananalangin siya, kaya ang ginawa sa kanya, tinapon siya sa lion's den. Pero despite of that, ano po naging response niya? He still prayed kahit nabuhay po yung kapalit. And makikita po natin yan sa Daniel 6 verse 10. Sabi po dito, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Grabe po manalangin to si Daniel. Biro niyo po, pinagbabawalan niya. Pinagbabawalan na po siya, pero 3 times pa rin po siya nagpe-pray. Tayo po kaya, nagpe-pray po ba tayo? Mukhang dito lang po yung nagpe-pray, dito po hindi Nagpe-pray po ba tayo? Baka po mamaya, ultimong pagkain, hindi po natin mapag-pray at magpapagpasalamat. Dahil sa gutom mo, kinain mo na agad. Dapat po gayahin na natin si Daniel. Even na dumating sa point na pinagbabawalan ka na mag-pray, nagpapasalamat pa rin po siya. Ano pong naging result sa kanya? God saved him from the lion. At dahil po doon, napakilala ang Diyos sa kaharian ng Babylon. He did not stop praying and thanking the Lord kahit na bawal. Tayo po kasi, kahit wala naman po nagbabawal, hindi tayo nagpe-pray. Totoo po ba yun? Opo. Pero mo, natapos mo na lahat ng trabaho mo sa work. Paghiga mo, tulog ka na. Hindi ka malang nag-thank you kay Lord. Tapos pagkising mo, ang routine mo, hawak agad sa cellphone, hindi ka na uli nag-thank you kay Lord. Hindi po dapat ganon, mga kapatid. Ihintayin pa po ba natin sa punto na pagbabawalan tong Pilipinas na manalangin para manalangin ka? Gusto niyo po ba yun? Na dumating pa yung point na kung saan pagka ikaw ay nanalangin, babarilin ka. O kaya papapatay ka.
doon na po ba tayo magpe-pray? Napakamalat po natin kasi hindi tayo yung bansa na kung saan bawal ang salita ng Diyos, bawal manalangin. Kaya kapag meron kang chance, i-take mo yung moment na yun, mag-pray ka. Magpasalamat ka. Sino ba pong Bible characters ang pwede po natin i-sample po dito? Pangatlo po, si Paul and Silas. Kilala niyo po ba si Paul at si Silas? Si Paul po, siya po yung pinakakilala na nagsulat ng maraming book about the New Testament. 13 epistles. Ganun po kadami. And si Silas po, isa po siya sa mga naging partner ni Paul. Bakit po sila naging thankful? They thank God even though they were put in prison. Sino po dito yung kaya magpasalamat kahit na ipakulong? Mahirap po yun. Lalong-lalo na kapag ka-inosente. And alam niyo po ba, na inosente po si Paul tsaka si Silas nung panahong yon? Kasi po, ang naging problema po nila, pinakulong po sila dahil sa maling paratang. At dahil yung syempre, yung major reason ay dahil po sa pag-share nila ng salita ng Diyos. Yun po yung naging reason. And hindi lang po sila basta inilagay sa kulungan. Inalagay po sila sa dungeon. Alam niyo po ba yung dungeon? Ito po yung pinaka-darkest place ng kulungan na kung saan napakadilim at napakabaho. Doon po sila nilagay. Pero ano pong ginawa nila? They thank God through singing of hymns. And sabi po dyan sa Acts 16 verse 25, basahin ko po sa inyo. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Biro niyo po yun, nakulong na po sila, pero nagpasalamat pa rin po sila. Paano po? Kumanta po sila. Ano po nangyari? Naligtas po sila ng Diyos. At hindi lamang po yun. Nakakilala rin po yung jailer tsaka yung buong pamilya. Simply because they thank God. Pangapat po na character si Job. Kilala po ba natin si Job? Yes. Job gave thanks after he lost everything. Tayo po, kung minsan mawalan lang tayo ng 100 piso. Parang hindi naman natin kaya magpasalamat. O kaya, mawalan lang tayo ng budget sa loob ng isang araw. Parang sobrang problemado na tayo. Hindi ko natin magawang magpasalamat. Ba't kung magagawang magpasalamat, namulat nga ako ng pera. Pero, alam niyo po si Job? Talo niyo po si Job. Si Job nawalan po ng lahat. Pero nagpasalamat. Alam niyo po si Job, nawalan po siya ng anak, asawa, kayamanan, nagkaroon ng malalang sakit, tapos nawalan din ng kaibigan, tapos kinukutsa pa. Naranasan niyo na po ba yun? So far, wala pa pong nakakaranas nun, no? So, big sabihin po, mas malala po yung nangyari kay Job as compared sa mga pinagdaraanan natin. Pero si Job, nagpasalamat po siya. Ano po? Ano po naging result po sa kanya? Bumalik po sa kanya lahat ng doble. Alam niyo po minsan, yung mga pinagdaraanan pong ganito, tinuturuan po tayo ni Lord mag-thank you sa oras ng problema. Hindi po dahil gusto niya pong mangyari sa atin yan. Simply because, tinetrain niya yung heart natin na maging grateful despite ng mga may problema. And, kung ma-observe po natin, hindi naman po nagpabaya si Lord sa kanila. All the more, pinatunayan ng Panginoon na dahil thankful sila sa situation na yun, gumawa si Lord ng miracle. And ganoon din sa buhay natin. Sa buhay natin, na punong-puno ng problema, ang gusto lang ni Lord, mag-thank you ka. Kasi kapag ka nagte-thank you ka, ibig sabihin nun, pinagkakatiwala mo na yun sa Panginoon. At kapag ka pinagkatiwala mo yun sa Panginoon, kagaya ng mga nangyari sa kanila, sobrang bibigat nga po ng problema nila as compared sa meron tayo ngayon. Pero ginawa po ni Lord ng miracle. How much more yung pinagdaraanan mo ngayon? All you have to do is to thank God in any situation. And God will do the rest. Amen?
Panglimang Bible character po. Siyempre, hindi po ito mawawala. Si Jesus. Jesus gave thanks. Kahit na alam niya mamamatay na siya. Ano po ba naging problema? Si Jesus po, sino nag-traitor sa kanya? Si Pedro po? Si Judas. Opo, si Judas. Opo. Kaya po, ano po yun po yung naging problem po niya Tinraitor po siya ng disciple niya. Kaya kapag may meron ho nag-traitor sa inyo, huwag na ho kayo magtaka. Si Jesus nga perfect na traitor pa. Ikaw pa kaya? Darating mo talaga sa time na magkakaroon ng betrayal sa life. And ultimo si Jesus, his own disciple, betrayed him. At hindi lamang po yung problema niya. Si Jesus, dahil yung all-knowing siya, na-force niya na yung kamatayan niya. Kayo po kaya, kung halimbawa bibigyan kayo ng chance na makikita niyo yung pwede yung pagdaanan, tapos mapo-force niyo even yung death niyo, i-choose niyo pa rin ipipiliin niyo pa rin kaya yung path na yun. Malamang hindi, baka iwasan niyo po yun. Halimbawa, ang magiging death mo, mahulog ka sa bangin. Siyempre, hindi ka nadadaan ng bangin kung ka mamamatay Pero alam niyo po si Jesus, kahit na alam niya papako siya sa krus, pinili niya pa rin po yun. Ano ang naging response ni Jesus? He gave thanks during His Last Supper. Nung huling hapunan po niya, nagpasalamat pa rin siya. Nagpasalamat kahit na alam niyang magdurusa po siya para sa atin. And syempre yung naging result po nito, naligtas po tayo. Kaya naman po mga kapatid, ito po mga Bible characters na to ay nagpapaalala na hindi lamang tayo magpasalamat sa oras ng ginhawa, kundi magpasalamat tayo dahil ang Diyos ay mabuti. Even Jesus, who is sinless, gave thanks kahit na hindi niya deserve pagdaanan yung bigat ng problema. Kaya dapat mga kapatid, in any situation, give thanks to the Lord. Pangalawang bagay po. Kanina po, nakita mo natin na isang reason kung bakit po kailangan natin magpasalamat. Give thanks for He is good. Pangalawa po, give thanks for His love endures. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi pumapagal? Ay habang-habang buhay? Amen. The second reason for thanksgiving, mga kapatid, is because of God's enduring love. Sa Hebrew po, ang ibig mong sabihin nito ay hesed. Hesed. Hebrew word po niyan ay hesed. Na ang meaning ay loyal love, covenant love, steadfast love, love that never quits or fades. And ganyan po yung pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Nag-e-endure. Hesed. One word pero maraming meaning. Ganyan po kayo kamahal ng Panginoon. Alam niyo po, napakalayo po. Kung ikukumpara po natin or kung i-define po natin yung love ni Lord sa love ng tao, napakalayo. Kasi ho, yung pag-ibig ng Panginoon, bukod sa enduring, kaya ho na itong mag-sacrifice. To the point na binigay niya yung buhay ng kanyang anak para sa iyo. Tayo nga, hindi natin kayang maging consistent sa commitment natin Ganun ho kasi ang tao. Ang pag-ibig ng tao, minsan, empacho. Bakit po? Kung kailan halimbawa nasa mood, sige, magiging mainit ako. Sige, magkukumit ako. Pero, pagka may problema, ayun na. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Kung gaano kaya nag-e-endure yung love ng Panginoon, dapat ganun din po yung commitment natin sa Kanya. Nag-e-endure din. Or at least we are trying. Alam ko naman po na hindi po tayo perfect. Pero sana po sinusubukan po natin ang lahat.
kung paano po binibigay ni Lord yung best niya. Ganon din po sana tayo. Ibigay rin ho natin yung best natin. Hindi ho yung magiging mainit lang tayo dahil nasa mood po tayo. Amen? His love endures when we fail. God's love is constant. His love endures when we struggle. His love endures when we doubt. His love endures when life is heavy. Kaya po dapat magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil ang pag-ibig po niya ay andyan ngayon, bukas, at magpakailanman. Pangatlong bagay po, and this is the last thing, na dapat po nating tandaan. Give thanks for His love is proven. Napatanayan na po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Amen. The mere fact na nandito ka, isang patunay yan na ang pag-ibig ng Diyos ay proven. Hindi kanya pinabayaan. Psalms 136 repeats God's great acts in history, each followed by the word na His love endures forever. Ito po ay nagpapaalala na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nakabase sa nararamdaman niya. It is an action. And maraming beses na pinatunayan po ng Diyos na mahal po niya tayo. Paano po? Una, nilikha niya tayo. Doon pa lang po masasabi na natin mahal tayo ng Diyos. Nilikha niya tayo. Alam kong life is not perfect, but at least nagkaroon ng opportunity na binigyan ka ng Diyos ng chance na likhain ka niya and ma-appreciate tong nandito sa mundo. Pangalawa po, bukod doon sa nilikha niya tayo, nagpapala po siya sa atin araw-araw. Sa ating pong pangangailangan. Take note mga kapatid, pangangailangan hindi yung kagustuhan. Magkaiba ho ang pangangailangan sa kagustuhan. Baka naman po kasi mamaya, ang gusto mo ay iPhone. Hindi yung pangangailangan yun. Kagustuhan po yun. Tapos ayaw mo mag-thank you kay Lord. Hindi po ganun. Pagka sinabi po pangangailangan, ito po yung mga basic needs natin. And yun pa lamang po, isang reason na yun para magpasalamat, para mapatunayan ho natin na yung pag-ibig ng Diyos ay totoo. Pangatlong bagay po, pinagkaloob po ni Lord yung kanyang bugtong na anak. Niligtas niya po tayo. And lastly, pinatawad niya po tayo. At marami pa pong iba mga kapatid. Kung isa-isahin ho natin yung proof na ang pag-ibig na mahal tayo ng Panginoon, hindi tayo matatapos dito. Alam ko marami po sa ating story. No po, bawat isa po sa atin, maraming magpapatunay po na mahal po sila ng Panginoon. And kapag inisa-isa po natin yan, hindi po tayo matatapos dito. But one thing is for sure, that His love is proven. Ang pag-isip pa lamang po natin sa umaga, isa pong patunay na proven ng pag-ibig ng Diyos. Dahil buhay ka pa. Biro niyo po, sa dami ng namamatay, buhay ka pa. Mali po ba? Tama? Tama. Ang dami pong namamatay ngayon, kahit po mga sanggol, newborn, namamatay po siya. Pero ikaw, ilang years ka na nag-exist dito sa mundo, buhay ka pa rin. Doon pa lamang sabihin mo na, mahal ka na ng Diyos. Ang dami sanang pwede mangyari sa'yo, pero ayan ka, malakas na malakas. Nagsisitabahan nga po tayo Ito po, perfect example po. Mahal po ako ni Lord. Ganon din po tayo lahat. Naglulusugan po tayo. Mali pala yung term na nagtatabahan. Mali. Naglulusugan. Opo. Ganon na tayo ka-love ni Lord. Nung pandemic, isang patuloy na po niyan, pandemic Inalagaan ka ni Lord. Di po ba? Tayo po kasi, nakadepende po yung definition ng love sa value. Paano ko po nasabi? Masasabi, minsan mo kasi meron tayong standard mga tao. Yung masasabi mo lang, mahal ka ni Lord kapag binigyan ka ng kotse, gano'n. Binigyan ka ng kung anong meron, ng cellphone, ng bagong gadget, ng magandang bahay.
Di ho ba? Lagi ho kasi tayo nakatingin sa material na bagay. Kaya hindi ho tayo magkaroon ng grateful heart. Kasi we always forget yung maliliit na bagay na binibigay ng Panginoon. Pero yun ho yan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ano-ano po yun? Kaya na lamang po ng pagkain. Grateful po ba tayo? Thankful po ba tayo? Pagka meron tayong pagkain? Pastor Kit, paano ako maging grateful? Itlog lang ulam ko. Gusto ko may hotdog. Ay, ibig sabihin, kapatid, kapag ka walang hotdog yung itlog mo, di ka magpapasalamat kay Lord. Buti ka nga, may itlog eh. Yung iba nga, nagdidildil lang ng asin. Wala pa nga makain yung iba. Kasi ikaw, na ang kondisyon mo para maging thankful ka at pag-pray ka, dahil gusto mo merong hotdog yung itlog mo. Di ba? Nakakatawang isipin, pero yun ang totoo. Gusto natin, para mag-pray tayo, dapat naka-Jollibee tayo. Wrong attitude, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, bawal yun. Mabago ka na. Kahit itlog, maging thankful ka. Wag lang sa hotdog. Ano pa po yung mga bagay na essential na nakakalimutan nating ipagpasalamat? Damit. Sino po dito may damit? Lahat naman po siguro dito nakadamit, ano? Hindi naman po ako nagkakamali siguro. Lahat po tayo nakadamit. Ayan. Gusto ko kasi ng mga tao, branded lahat. Gusto yung sapatos, Adidas. Gusto World Balance. Gusto lahat branded. Pastor, paano ako magiging thankful? May butas yung damit ko. At least may aircon ka. Free. Yung iba nga po, as in wala silang masuot eh. Punta ko kayo sa labas. Marami ko kayong makikita. Wala ko silang suot. Pero ikaw, may damit ka. Ayaw mo nun, may butas, style. Oh. Sabihin mo na lang, rip shirt. Gusto naman po yung rip jeans, di po ba? Ngayon dyan sa inyo, tawag dyan, rip shirt. Pero ano po ibig sabihin? Kahit gaano kaluma ang iyong damit, as long as meron kang nasusuot, sapat na rason yan para magpasalamat ka. Amen? Ano ba po? Tirahan. Ito yung mga essential ng tao na nakakalimutan natin ipagpasalamat. Bukod sa pagkain, bukod sa damit, tirahan. Bakit po? Paano ko magpapasalamat, Pastor? Nakatira nga lang ako sa kubo, lit-lit ng bahay ko. So, ibig sabihin po, magpapasalamat ka lang pagka kasi laki ng church yung bahay mo. Magpasalamat ka, maliit bahay mo, madaling linisin. Itong bahay, ikaw lang mag-isa, kaya mo kaya linisin to? Mahirap po. Ako nga, tinry ko maglinis. Dati ko kasi pagka every practice, nung high school pa po ako, tinatry kong linisin ho yung mga instruments, tsaka yung Ang hirap mga kapatid kasi ang lawak. Kami po dati nila Pastor Jonald, yung dati pong youth pastor. Every Saturday meron kaming cleaning dito sa loob ng church. Ang lawak mga kapatid, kita niyo yung kala niyo gera. Bakit po? Daming dami pong alikabok kala niyo po pagbakbakan kami. Ano pong point ko mga kapatid? Kahit gaano kaliit o gaano kalaki ang iyong bahay, pagpasalamat mo kay Lord dyan kasi meron kang tirahan. Yung iba nga po, wala po silang tirahan eh. Tapos ibabase mo lang yung pagpapasalamat mo, depende sa laki ng bahay mo. Maliit mo ang bahay, hindi mo malinis. Tapos gusto mo malaki. Minsan, yung mga bagay na ganun, pag-isipan natin, bakit po kaya ganun yung bahay natin baka po kasi irresponsable pa po tayo ngayon. Try mo natin maging responsable. Malay nyo, i-upgrade ni Lord, di ba? Ganun po yun. Ano pa po? Hangin tsaka tubig po.
Yung mga simpleng bagay na yan, nakakalimutan ho natin ipagpasalamat. Kasi po bakit? Marami po kasi tayong wants Marami tayong gusto. Bago natin masabi na mahal talaga tayo ng Diyos. And minsan nakadepende ho tayo sa mga wants na yon para ma-define natin yung love ni Lord. Well, guess what mga kapatid? Hindi po ganun ang Panginoon. Ang Panginoon ho, even up to the smallest thing, mahal na mahal ka niya. And dapat ipagpasalamat mo yun. Open your eyes mga kapatid. Ang problema po kasi kung bakit hindi po tayo nagkakaroon ng grateful heart. Kasi lagi tayo nakatingin sa iba. Nakatingin tayo sa merong Rolls Royce, galing naman ng nakaw. Hindi mo natin nakikita yung ganun eh. Di ba? Ingit na ingit ka kasi yung iba, marami silang pera. Di mo alam saan po nang galing yun. Nakatingin tayo sa iba, nakakalimutan ho natin tumingin. Sa Diyos natin tapat sa'yo. Lagi ho tayong inggit. Huwag ho tayong ganun mga kapatid. Open your eyes and you will see how God really loves you. And sapat na yung mga nakikita mo sa paligid mo para masabi mong mahal ka ng Diyos. Anong una ho natin nakikita pag-gising ho natin? Katawan natin. Yun pa lang, sapat na yung reason yun para ipagpasalamat natin sa Panginoon. Pero mo, nagising ka, hindi mo nakita yung katawan mo na nakahiga. At least nagising ka, nakaganon ka, nakita mo yung paa mo. Kaysa naman nagising ka, pag-gising mo yung katawan mo nandun. Sapat na yung reason yun para magpasalamat. Ibig sabihin, buhay ka. Look at the scriptures mga kapatid. Look at Jesus. Our past blessings. And masasabi mo na proven yung love ni Lord. Sa dami ng pinagdaanan mo, marami na ring beses na pinatunayan ng Diyos na mahal ka niya. And that is a good reason para maging thankful. Gratitude grows when we remember what God has already done. And in my conclusion mga kapatid, there are 3 things na tinuturo sa atin ng Panginoon kung bakit kailangan ho natin maging thankful sa Kanya. First, give thanks for the Lord is good. Pangalawang bagay po, give thanks for His love endures. And lastly, give thanks for His love is proven. Kapag may bigat ng puso, tandaan natin itong mga katotohanan pong ito. That God is good. Amen? God is good. He loves you. And His love endures forever. Ang pagpapasalamat ay hindi po nakadepende sa ganda ng situation. Magpasalamat ka dahil meron kang Diyos na mabuti. Amen. Alam niyo po, ang naalala ko po dito sa kantang to, yung kay buti-buti mo, Panginoon. Alam niyo po ba yun? Pwede mo bang kantahin mo natin? Sige po, tayo po tayong lahat. Let us appreciate the goodness of God this morning. And pasalamatan po natin siya dahil sa kanyang kabutihan. May invite the praise and worship team po. As we sing this song, pasalamatan po natin ang Panginoon for His love endures forever, for His goodness. Let's sing. Kay buti-buti mo, Panginoon. Let us sing mga kapatid, let us appreciate the goodness of God. Sa bawat araw, sing. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Let's sing, pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos
more time. Pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba natin sabihin sa Panginoon, thank you, Lord. Sabihin po natin ulit, thank you, Lord. Ibigay natin yung best natin, sabihin natin sa Kanya, thank you, Lord. Sama po, thank you, Lord. Amen, hallelujah. Let us give the praises to God, for He is good, and His love endures forever. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.